Amen. Mapagpala pong araw sa ating lahat. Tayo po ba'y nag-alala sa umagang ito na tayo ay mamuting at mag-aral sa salita ng Diyos? Amen. Palakpakan tayo sa Panginoon. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay Santiago, chapter 5, verses 7 to 9. Babasahin mo po sa dito, kailangan magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tagal niyang hinihintay ang mahalagang bunga ng kanyang spirit at ang pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong magtiyaga, ibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Verse 9, huwag kayong maghihinapitan, mga kapatid, upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit na dumating ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Father God, maraming salamat sa umagang ito na muli, Panginoon. Binigyan mo kami ng pribileyo upang pumunta sa lugar nito, upang sumamba, magpasalamat at makinig at mag-aral po ng iyong mga banal na salita. Patuloy po rin po namin inaanyahan ang iyong banal na Espiritu Santo na siya pong manguna sa amin sa oras na ito, Panginoon, upang patuloy na ipaunawa sa aming mabuti ang iyong mga banal na salita sa aming mga buhay, Panginoon, upang patuloy na ihanda namin ang aming mga sarili, O God, sa araw-araw ng aming mga buhay, na kung saan patuloy kami magtiis, magtiyaga, ibayan namin ang aming loob, sapagkat alam namin na malapit ka na pong dumating, Panginoon, upang gandang palaan mo po ang lahat ng sumusunod sa iyo at nagmamahal sa iyo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa masaganang makayagan, wisdom, and knowledge, O God, na ipagkalubog po sa amin sa oras na ito, O God, at balutin mo ng iyong banal na presensya ang lugar nito, Ama, sa pangalan ng anak ng aming Panginoon Jesus. Amen. So dito po, si Santiago ay nakikiusap siya sa mga mananampalataya na kailangan nilang magtiis, magtiyaga at ibayan ng loob sapagkat malapit na dumating ang Panginoon. So, bakit po kaya kailangan gawin natin ang mga bagay na ito? Kasi po kung wala po tayong pagtitiis, wala tayong pagtsatsaga at hindi natin tibayan ang ating loob, yan lang ay mga bagay dito sa lupa at higit sa lahat ay sa mga bagay sa espiritual ay wala po tayong mararating doon sa mga bagay na nais natin marating, lalo na po sa ating buhay espiritual. So lagi pong malapit, kailangan meron tayo dito, marunong tayong magtiis, marunong tayong magtiyaga, at sa ating pagtitiis, sa ating pagtsatsaga, kailangan po patatagin natin ang ating kalooban. Dahil maraming pagsubok, maraming problema, nariyan ang kahirapan, ang kakulangan sa buhay. Pero masigit po na mas pukusan natin ang ating sarili, doon natin ipokus sa mga bagay na espiritual upang pagdating ng Panginoon, ang pagdating ng tunay na hukom, ay tayo po ay meron po tayong gantimpala na matatanggap mula sa Kanya. Amen. Ang sabi nga po dito sa verse 7 ng Santiago chapter 5, verse 7 sabi dito, kaya nga magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Sinabi po dito, magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Dumating na po ba ang Panginoon? Di ba hindi pa? So, ibig sabihin nun, hanggang sa pagdating ng Panginoon, huwag tayong titigil. Huwag tayong hihinto, huwag tayong magsasawa na paglingkuran natin ang Panginoon sa kanila na anumang mga problema o pagsubok na ating nararanasan sa mundo ito. Lalong-lalo na po ang sabi sa ibang talata ng Biblia na sa huling panahon, titindi ang kahirapan. Lalong sasama ang mga tao, ang makasarili ay lalong magiging makasarili, ang sakit ay lalong magiging sakit. At magkakaroon ng matinding kahirapan na hindi pa nangyayari simula ng buhay ang sanlibutan. So marami po tayong haharapin ng mga problema at pagsubok. Ang kailangan lang po talaga natin matuto tayong magtiis at magtiwala sa Panginoon. Kasi kung meron tayong pagtitiis, marunong tayong magtiyaga, ito ay nagpapakita na meron tayong pananamig sa Panginoon. Na meron tayong hinihintay na isang magandang bagay na ito ay pangako sa atin kung tayo ay patuloy na magsusunod at naman yung
po may mararating po ang bawat isa sa atin. Di ba halimbawa tayo, nag-aaral tayo, nariyan na, katulad natin Mika, dumadaan sila ngayon ng kahirapan sa buhay, kakulangan sa buhay. So kailangan niyang magtiis, kailangan niyang magtyaga at magtiwala sa Panginoon, ibigay din sa Panginoon yung mga problema na kanilang naranasan ngayon sa kanilang mga buhay. Dumaan din po kami sa mga bagay na yan. Hirap na hirap din po kami sa buhay noon. Pero alam mo, ang hinihiling ko sa Panginoon, ang sinasabi ko, Lord, salamat na ipoprovide mo ang pangangailangan ng aking mga anak sapagkat ako nagtitiwala sa Panginoon. Kaya kailangan magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag natin ipagpapalit sa mga gawain sa bahay, sa hanap buhay, yung araw ng ating pagsamba sa Panginoon. Kasi pag ginawa mo yung hindi makita sa atin yung tunay na pagtitiis, pagtsatsaga at tibay ng ating kalooban. So huwag tayong mapisinag. Pag sinasabi dapat buo ang ating loob, ano man yung bundok na problema na nasa iyong harapan, dapat nakapokus ka sa Panginoon at magpatuloy ka sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay, ng kalakasan, upang tayo ay meron kumbaga yung ating ginagawa ay magkakaroon ng magandang bunga na ating aaninin pagdating ng panahon. So kung walang pagtitiis at pagtsatsaga, wala tayong aaninin. Hindi po. Kaya kailangan po natin ang mga bagay na ito. Maging matyaga hanggang sa pagdating ng Panginoon. So hindi tayo titigil, hindi tayo huminto sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag natin ipagpapalit ang ating paglilingkod sa Panginoon sa mga bagay ng mundong ito. Bakit? Kasi ang mga bagay ng mundong ito na nais natin makamtan, yan po ay pwedeng mawala sa atin. Halimbawa, katulad nga po ito sa isang pupurin. Sabi nga po dito, tingnan ninyo ang pagsasaka, buong tiyaga niyang hinintay ang halagang bunga ng kanyang pupurin at ang pagpatak ng una at buling-ulan. Di ba nga yung mga magsasaka na may mga pupurin? Alam nila kung kailan papatak, kung anong buwan, unang papatak ang ulan. Dito di ba karamihan sa atin ay Mayo. At pagdating ng Mayo, nakahanda na po yung kanilang mga bini para kanilang ihasik sa kanilang pupurin. At upang ito ay ubusbong, mamunga, at mapakinabangan nila ang magagandang bunga nito. So naroon po ang lahat ng kanilang pagtitiis. Ang kanilang pagtitiis sila nasa naiinitan, naulanan, tinitis nila ang lahat. Nagtsatsaga sila, dalalan nila na pag inalagaan nilang mabuti yung kanilang pupurin, yung kanilang pananim. Pagdating ng panahon, meron silang lalaking pakinabang na makukuha nito. Kaya napakahalaga po na meron tayong ganitong attitude. Marunong tayong magtiis, marunong tayong magtsaga, ibayan natin ang ating loob para hindi tayo ilubog ng mga problema, pagsubok na ating hinaharap. Di ba kahit sa pag-aaral, naroon na nagsisikap tayo sa pag-aaral, lalo na ng mga magulang, ginagawa ang lahat. At kung minsan, napapabayaan natin ang ating paglilingkod sa Panginoon, yung araw ng ating pagsamba sa Panginoon, pinagpapalit natin sa hanap buhay, dahil nag-aalinuhan tayo, na tayo ay kumita para meron tayong pangsuporta sa pag-aaral ng ating mga anak hanggang sa sila'y makatapos. Na itong mga bagay na ito, maging yung mga itinatanim natin kahit anong ganda ng iyong pananimik, anong tabat, ang usog na yan, kaya kumagay malago, maraming bunga, pero wala ka pa rin kasiguruduhan tayo kung yan na ba ay mapapakinabangan mo. Isang titik lang na yan ng Panginoon. Isang malakas na pag-yun lang yan. Kaya bagay na yan ang pinagtsagaan mo, pinaghirapan mo, ay hindi mo mapapakinabangan. So, meron tayo nababalitaan na meron mga kabataan nagagraduate na ng kolehiyo, pero na-accidentally namatay. So, mga bagay na walang kasiguraduhan. Na doon tayo, inuubos natin ang ating panahon, ang ating oras sa mga bagay na yun, sapagkat nais natin ang ating mga anak ay magkaroon ng magandang buhay. Pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Pero yung ating pagtitiis, yung ating pagtsatsaga para sa uwasan ng Panginoon, sigurado 100% tayo ay aalingon, tayo ay makikinabang noon at
Dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya ang sabi ni Pablo, magtyaga, magtiis kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. So hanggang hindi dumating ang Panginoon, magpatuloy po tayo sa ating maglilingkod sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po yung unang punto, maging matyaga hanggang sa pagdating ng Panginoon. At ang sabi din po dito sa verse 10 ng Santiago chapter 5, mga kapatid, tularan ninyo ang mga propeta nagsalita sa ngalan ng Panginoon buong tiyaga silang nagsigis ng kahirapan. So nakikita po natin na maging yung mga propeta doon, dumadalas din po sila ng kahirapan, nagtiis din po sila ng kahirapan. Pero sila po ay nagpatuloy sa ipinapagawa sa kanila ng Panginoon. So dapat maging ganun din po tayo. Magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa daan na nais na kalungharan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sapagkat yun yung pinakamahalaga, ang gawin natin, ang mission natin sa mundong ito, kung bakit tayo inilagay ng Panginoon sa mundong ito. Hindi po niya tayo inilagay sa mundong ito upang mag-isay, magtyaga tayo para lamang sa mga bagay ng mundong ito, kundi na masigit pa na may magandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Na ito ay magdadala sa atin sa pangwalang hanggan na pagpapala o pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po, huwag tayong magsawa. Oo, nariyan ang kahirapan, nariyan ang lahat ng pagsubok, nariyan ang pagsubok. Ang mahalaga, tibayan natin ang ating loob. Huwag tayong matitinag. Ano man yung mga problema o pagsubok na ating narasan. Dahil ang Diyos ay mabuti. At kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon, hindi tayo mabibigo, hindi tayo mapapahiya. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng mga bagay. Siya po ang may kontrol ng lahat ng mga bagay. Walang bagay na imposible sa Kanya para mamagtan natin yung Kanyang mga pangako. Ang kailangan naman maging tapat tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi rin po dito sa verse 11, sinasabi natin mapalad ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Sino na po yung mga mapapalad? Yung mga nagtsatsaga at nagtitiis. Di ba isang kasabihan na kung may pagtsatsaga, may nilaga. Ibig sabihin nun, kung meron tayong pagtsatsaga, may pagtitiis, mapalad tayo. Bakit tayo mapalad? Sapagkat ang mga tao marunong magtiis, ang tao marunong magtsaga, sila lamang po yung nagtatagumpay sa buhay. Tingnan po natin yung mga tao na nagtatagumpay sa buhay na sila po ay mayaman sa mundong ito. Yan po ay dumadanas din po yan ng kahirapan. Dumadanas din po yan ng pagtitiis sa kanilang paghahanap buhay para marating nila yung kanilang plano nila sa buhay, yung kanilang pangarap sa kanilang mga buhay at sa kanilang pamilya. So dapat po maging ganun, mas higit po na sa mga bagay na espiritual, mas higit po tayo na magsikap po tayo sa mga bagay na espiritual. Sapagkat yan po ay walang pwede mang magnakaw sa ating mga. Yung mga kayamanan sa mundong ito na pinaghirapan ng mga tao, sa pitik lang yan. Mawawala yan. Pag kinuha sa iyo ng Panginoon. Kasi yan ay magiging Diyos-Diyosan ng buhay mo. At kung may plano ang Diyos sa buhay mo, kukunin ng Panginoon sa iyo yan para isuko natin ang ating buhay sa Kanya at gawin natin at sundin natin kung ano yung ipinapagawa niya sa Panginoon sa atin. Amen? Ang sabi ko dito sa Romans chapter 12 verse 12 sabi ko, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa, magtyaga kayo sa inyong kapigatian at laging manalangin. Ang sabi ko sa Romans 12, magalak kayo sa inyong pag-asa kasi meron tayong inaasahan, okay lang, sige. Nagtitiis na sa mundong ito, ay ito na may panandalihan lamang, may katapusan. Kaysa naman nagtitiis ka doon sa pangunang hanggan na naroon ka sa apoy ng impyerno,
pangangailangan. Okay lang, magbigay ka ng asin. Amen? Ang mahalaga, ang mahalaga yung ating buhay espiritual. Kailangan malusog, laging malakas, at mayaman tayo sa mga bagay espiritual sapagkat yan ay pawa ng hangganan. Amen? Oh, sabi nga ni Sister Beth kanina, makamtan naman ang lahat ng yaman ng mundo ito, kung mahamak naman ang kaluluwa mo, kapag maging kalagayan. So okay lang na wala tayo ng mga bagay ng mundo ito, pero ang pinakamalaga na ang Panginoon ay nasa ating puso. Siya ang Panginoon ng ating buhay. Siya yung ating kagalakan. Kaya tayo ay natutong magtiis at magtyaga dahil alam natin na ang Panginoon ay muling babalik para kunin niya ang kanyang ang mga lahat ng mananampalataya na naging masunod sa Kanya. Amen? At pangalawa po, tibayan ang loob sapagkat malapit na dumating ang Panginoon. Ano sabi nito? Tibayan ang loob. Kung sinabi tibayan ang loob, huwag tayong matitinag. Dapat laging buo ang ating kalooban. Ano man yung mga nangyayari sa ating paligid, ano man yung ating narinig, dapat buo pa rin ang ating kalooban. Hindi tayo natitinag. Kapag para tayong isang bahay na itinayo sa batuhan na dumating ang matinding unos, problema, matinding ulan, hangin, bagyo, ay hindi siya nawasak sapagkat matibay ang kanyang pundasyon. Ganon po ang maging kalagayan natin kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon at nakapokus tayo sa salita ng Diyos at nakapokus tayo sa sinagdamin ng Panginoon upang ihanda natin ang ating mga sarili upang huwag niya tayong hatulan. Amen? Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Sapagkat ang Diyos po ay tapat sa Kanyang pangako sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Kaya sabi dito, magpakatatag kayo at huwag tayong matitinag. Huwag tayong tumulat sa isang bahay na itinayo sa buhanginan. Dumating ang unos, ang malakas na hangin, ang ulan, at ang agos ng tubig, siya po agad ay nawasak sapagkat mahina po ang kanyang pundasyon. Amen? So ganun ang mga tao na hindi nila inihanda ang kanilang sarili sa pagdating ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Nakapokus po yan sa mga bagay ng mundong ito kung paano niya makamtan ang mga bagay ng mundong ito. Pero ang isang tao na siya ay puno ng salita ng Diyos at talagang naroon na may galak siya na hinintay niya muling pagbabalik ng Panginoon. Ang tao po yun ay talagang patuloy ng tibayan ng kanyang loob para sa pagdating ng Panginoon. May mukha siya kayaharap sa Panginoon. Hindi po. Hindi siya takot, hindi siya mahiya na harap sa Panginoon pagdating ng Panginoon. Dahil alam niya ang buhay niya, kung paano siya namumuhay, kung paano siya nagtigis, kung paano siya nagtyaga para mabuhay siya ayon sa kalooban ng Panginoon. At hindi niya sinasaktan ang puso ng ating Panginoon. Hindi po. So kailangan po na alam natin na hindi po nasasayang ang ating paghihirap para sa Panginoon. Dahil sa paglilingkod sa Diyos, marami po tayong sakripisyo na gagawin. Minsan, iwanan natin ang ating tahanan, ang ating pamilya, yung ating hanap buhay, yung mga gawain sa bahay, para lamang tayo ay sumunod sa Panginoon. Katulad po dito. Narito tayo para sumamba sa Panginoon. May mga iniwanan natin ang ating tahanan, meron tayong tindahan, meron tayong hanap buhay, iniiwanan natin kasi mas gusto natin na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil nag-aalala tayo na hinihintay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Dahil alam natin na malapit na dumating ang Panginoon. Ayaw natin na tayo ay Kanya hatulan. So meron po, kaya yung lahat ng ating, kumbaga po, hindi kalugihan na tayo po ay sumunod sa Panginoon. Hindi po. Hindi po siya kalugihan. Ang malaking kalugihan, yung nagkabit ng malaking yaman ng mundo ito, pero ang kaluluwa naman niya ay mapahamak. Yun po yung mga taong lugi. Hindi po. Ang sabi po rito sa Colossus 2:7, magpakatatag kayo at isalin niyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalataya. Itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Panginoon. So ano sabi dito? Magpakatatag at magpakatibay at isalin natin sa Panginoon ang ating buhay.
po ang ating matibay na buo. Siya ang ating sandigan. Siya ang ating tagapagtanggol. At siya po ang makapangyarihan sa lahat. Pag ang Diyos ay nasa iyo, sino ang laban sa iyo? Walang sino ang pwede magwasak sa iyo dahil ang Diyos na ating pinagsasaligan ay Diyos na makakagawa ng langit at ng lupa. Kaya magpakatibay po tayo sa ating pananampalataya. Araw-araw, minuto, oras-oras, na rin lagi ang kaaway. Sabi nga sa ibang talata ng Biblia, ang kaaway ay parang iyon ang umatungman at naghahanap ng kanyang mabibiktima. So kaya dapat, lagi po tayo magpakatibay, magpakatag tayo sa salita ng Panginoon. Manindigan tayo sa salita ng Diyos. Lagi natin isa-isip ang salita ng Panginoon. Pag mayroong daya ang kaaway o tukso nilagay sa harapan mo, pag ikaw ay nakapokus ka sa mga bagay na espiritual at sa sikimkanan ng Panginoon, ay hindi mo sasakalin at man yung mga tukso niya na ilagay ng kaaway sa iyong harapan. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, maging matalino po tayo, katulad na ahas. Kaya, mga kapatid, magpakatibay po tayo, magpakatatag po tayo, huwag tayong matitinag sa ating pananampalataya. Dahil ang kaaway ay hindi talaga yan titigil. Lalo-lalo na ngayon na malapit nang dumating ang Panginoon. Kumbaga siya po ay lalo siya nagpupursige para yung mga tao, lalo-lalo na yung mga mananampalataya ay kanyang maagaw mula sa Panginoon. Dahil ayaw niya na siya lang ang nandoon sa apoy ng impyerno na nagdurusa. Kaya tayo po ay magpakatibay tayo, magpakatatag po tayo, at lagi tayo magpasalamat sa Diyos at naman yung mga problema, pagsubok na ating naranasan. Dahil ano natin pinapalimutan ng Panginoon yan, dahil nais niya na mahubog sa atin yung pagtitiis, yung pagtsatsaga, at para tumibay ang ating kalooban. Tumibay tayo sa salita ng Panginoon. Sapagkat kung wala po yung mga problema, yung mga pagsubok na yan, hindi po natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? So, ito po ang salita ng Panginoon na kailangan po na huwag po tayong tumigil, huwag tayong hihinto hanggat ang Panginoon ay wala pa po. Kasi hindi nga po masaya na lahat ng ating pagpapagal na ginagawa sa kanya. Lahat tayo ay mayroon tayong magpipala kung ihanda natin ang ating sarili sa kanyang muling ipagpabalik. Palapakan po natin ang Panginoon.